Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Hingin natin ang biyaya ng pagpapagaling kay Nuestro Padre Jesus Nazareno. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, puno ng pag-ibig at habag para sa mga nahihirapan at nagdurusa, ikaw ang takbuhan ng lahat ng lubos na nangangailangan. Kaya buong pagpapakumbaba akong lumalapit sa iyo at itinataas ang aking puso, kaluluwa at buong pagkatao. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, hipuin mo ako ngayon ng iyong mapaghimalang kamay at idulot sa akin ang pagpapagaling at mabuting kalusugan na aking minimithi. Puspusin mo ako ng iyong biyaya, lakas at kapangyarihan, nang tuluyan ng mapawi ang aking sakit, kalungkutan at pagdurusa. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, ikaw ang aking tanglaw, ikaw ang aking pag-asa, ikaw ang aking lakas, at higit sa lahat, ikaw ang aking dakilang manggagamot. Damayan mo ako sa panahong itong kailangang kita. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, samahan mo ako sa oras ng pagsubok at paghihirap. Patibayin mo ang aking pananampalataya. Palakasin mo ang aking loob nang malampasan ko ang karamdamang nagpapahirap sa akin at sa maraming may sakit. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinggin mo ang aking mga hibik nang tuluyan kong madama ang iyong nakapagpapagaling na pag-ibig. Nananalig akong gagawa ka ng himala sa aking buhay. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, buong paggalang at pagtitiwala akong tumatawag sa iyo. Pagalingin mo nawa ako mula sa lahat ng aking karamdaman. Alisin mo nawa ang aking mga takot at alalahanin sa buhay. Patawarin mo nawa ako sa aking mga kasalanan at bigyan mo nawa ako ng tunay na kapayapaan at malakas na pangangatawan. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, nagtitiwala ako sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Nananalig ako sa iyong mga salita at naniniwala akong walang sakit na hindi mo kayang pagalingin. Alam kong hindi mo ako bibiguin, kaya narito ako at nagpapasalamat sa iyong walang hanggang pagkalinga sa akin. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, turuan mo akong magtiwala sa dakilang kalooban ng Diyos. Maging handa nawa akong tanggapin kung ano ang kaniyang naisin
Nang buong tapang kong maharap ang lahat ng pagsubok at paghihirap. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo ako. Amen. Kaaya-ayang lira, ipaninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trumpeta. Simulan natin ang Santa Misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay ang aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ituro mo at ipatupad ang mga bagay na ito. Sino mang nagtuturo ng iba kay sarito at di sang-ayon sa salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan ay nagyayabang, ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita, bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutsaan at pagbibintang. Mahilig din silang makipagtalo sa mga liko, ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Mga taong nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao ay marunong masiyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag-alis dito. Kaya dapat na tayong masiyahan kung tayo'y may kinakain at dinaramit. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay sa katwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya, at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang dyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila.
Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipana ang kaaway sa paligid. Mga taong naghahambog na sa yaman nananalig, dahilan sa yaman nila'y tumaas ang pag-iisip. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos, hindi kayang mabayarat tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya ay hindi sapat, upang siya ay mabuhay nang hindi na magwawakas, at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Di ka dapat matakot, ang tao man ay yumaman, lumago man ng lumago yaong kanyang kabuhayan. Hindi ito madadala kapag siya ay namatay. Ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. At kahit na masiyahan ang tao sa kanyang buhay, dahilan sa sinusuob ng pagpapurit nagtagumpay, masasama pa rin siya ninong nangamatay. Masasadlak pa rin siya sa dilim na walang hanggan. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangaral siya at nagturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya ng masasamang espiritu at ng mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya 7 demonyong pinalayas. Si Juan ang asawa ni Kusa na katiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ay itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Mga minamahal mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po mga kapanalig. Kumusta po kayo? Kayo po ba'y inuulan sa inyong lugar? O kayo naman po ay tuyo? Dito po sa Maynila ay pailan-ilan ng ulan. 2 beses nga po akong nabasa maghapon. Dahil ang sinasakyan ko po para mas madali, lalo na po pag magmimisa sa ibang lugar o pag bibisitahin ko po ang aking nanay mula sa Pasay papunta sa Taguig, ako po'y nag-aangkas. At binabata ko po yon kahit na mabasa. Kaya pagdating ng hapon, iba na po ang aking boses. Mas doble hirap po yan kapag may baha. Isipin nyo na lang po. Mga kapanalig, tayo pong mga magkakapatid kay Kristo ay inaanyayahan ng banal na kasulatan na pag-isipan yung dalawang tila medyo magkalayong katotohanan sa ating mga pagbasa ngayon. Ang mga babae na sumusunod kay Jesus at ang mga sumusuporta sa kanyang gawain o apostolado at ang payo ng Kristiyano na maglingkod ng tapat kahit nasa magpapakumbaba o kahit maging alipin ang kalagayan. Kapag pinagsama po natin ang mga talata o tekstong ito, matutuklasan natin ang isang malalim na paanyaya. Ang paglingkuran ng Panginoon ng may pagmamahal, integridad at bukasang palad, ano man nating kalagayan sa buhay. Kasi makikita po natin sa pagbasa mula po sa kay San Lucas, ang mga kababaihan pong kanyang pinagaling ay sumunod sa kanya at naging bahagi ng kanyang mga apostoles. These women who were cured by Jesus
became part of His apostles, those who followed Him. At sa maagang bahagi po ito ng discipleship ay biglang may mga babae palang kasama. Bukod po sa 12 na kilala natin. At ang ginugol po ng mga babae itong panahon ay kinailangan din po ni Kristo para maipahayag ang mabuting balita. Sila po hindi lamang naglaan ng pera at ng mga gamit na maaaring taglayin ni Jesus at iba pang apostoles para po sa paglilipot at pagpapakilala sa tunay na karya ng Diyos. Ngayon naman po pag ang sulat po sa unang pagbasa natin, nakikita po natin na ang bigat ng pagkaalipin, pero ano yung kailangang maging pagsunod sa kanilang mga amo? Ito po ba'y makatotohanan pa? Sinabi po ni Pablo sa atin kung ano ang katuruan na ito, na dapat po meron pa ring respeto sa mga nagpapauna sa atin o yung mga may otoridad. Gayon din po sa ating kasanayan na ginagawa na dapat manatili tayong palaging tapat. Yung mga kababaihan po na nabanggit ay mga pagpapatunay ng pagsunod kay Kristo. Mula nang magpagaling, sila po'y hindi na naglubay. Hindi na po umalis sa piling ni Kristo. Naglakbay si Jesus sa mga lungsod at nayon at ipinapangaral na dinadala ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Siya ay sinasamahan hindi lamang ng 12 apostol, kundi pati na ang iba pang mga kababaihan at kalalakihan na pinagaling mula sa masamang espiritu at karamdaman. Yun nga pong binabanggit ko kanina. Ang mga babaeng itong sina Maria Magdalena, si Susana, gayon din po si Juana, ay nasa tabi ni Jesus. Marami pang iba. Meron din po mga kalalakihan na hindi na napangalanan. Sila po ay naglaan para sa mga disipulo mula sa kanilang sariling mapagkukunan. They used their own resources. Ang kanila pong serbisyo ay hindi lamang sa gilid-gilid. Ito po ay mismong material na suporta na ginawang posible ang naging misyon ng mga apostol at mismong si Kristo dahil po sa tulong ng mga kababaihang ito. So kung titingnan natin, napakahalaga ang naging tulong ng mga kababaihang ito. Hindi man natin napapansin. Ang isinulat po ni Pablo kay Timoteo na ang nasa ilalim ng pamatok ng pagkaalipin ay dapat igalang ang kanilang Panginoon ng may karangalan upang ang pangalan ng Diyos at ang turo ay hindi malapastangan. Sinasabi rin natin na tayo ay nagpapasakop sa Diyos, hindi ibig sabihin na tayo ay nagpapaalipin. Sinabi nga po niya nang siya ay dumating, binuwag niya na yon ang pagiging alipin kasi tayo ay magkakaibigan na we are all friends. He knows the will of the Father and He told us the Father's will. Therefore, we have that understanding. Hindi kagaya na walang karapatang malaman ng mga alipin kung ano ang nasa isip ng kanilang amo. Pagkatapos po ay pinalawak niya ang ating pananaw, ang ating tapat na trabaho na dapat isipin. Ano ang ating kasiyahan? Ang pagtanggi sa pag-ibig o pagkahumaling sa pera, at hinimok niya ang mga mananampalataya na ituloy ang katuwiran, kabanalan, pag-ibig, pagtitiis, kahinahunan, at higit sa lahat ang pananampalataya. Itinuturo po ng talatang ito ang paglilingkod, maging bilang isang alipin o manggagawa, kagaya po ng mga gumagawa sa simbahan, gaya rin po ng mga laiko. Ito'y tunay po nagpapahayag ng paano ba maging isang disipulong Kristiyano? Ang pareho pong mga teksto ay nagpapakita rin ng ang paglilingkod ay hindi naman nahihiwalay sa pagiging disipulo. Sinasabi natin, our service is not different from the disciples. Ang pagiging bukas palad po ng mga kababaihan na nagpakain at tumustos sa misyon ni Kristo at hindi lang sa 12 apostoles. Ang magalang nilang pagsunod, hindi bilang isang alipin, pero bilang isang tagasunod ni Kristo na may pananampalataya.
na ang karaniwang pagkilos na kanilang ginawa, kagaya ng pagbibigay tulong at paggalang, ay naging daluyan ng mabuting balita. Sa kanila po, naisakatuparan ang misyon sa mga kababaihang ito na dapat din po nating ma-recognize o makita. Gayun din po ang dignidad sa bawat trabaho. Kung ano man pong profesyon meron tayo, estudyante, kapanalig, kung kayo man ay nanay sa bahay, nakapanalig, kayo ba ay empleyado o kayo ay may sariling negosyo, ang inyo pong ginagawa sa inyong trabaho ay pakikipagtulungan na rin sa misyon ng simbahan. Kagaya po sinasabi ni San Pablo na dapat ating iwasan ang pagkamal sa pera. Hindi ko na po ito papalagumin pa. Alam niyo na po ang ating sinasabi. Kung hindi, magkakamal man sa kabutihan. Hindi na pansarili pero para sa ibang tao. Gayun din po, paano tayo magiging kagaya nila Juana, nila Susana at Maria na ating idudulog at ibibigay sa Diyos ang ating oras, ang ating lakas, ang ating mga talento para suportahan ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Ano po ang inyong bahagi? Kami nga po kanino po sinasabi sa Society of St. Paul, ginagamit namin ang pinakamabilis at pinaka-epektibong komunikasyon. Kaya po kami nasa social media. Kaya po siguro ako nasa harapan ninyo ngayon. Ano din po ang hinihiling sa atin, ang bibigay respeto sa may mga otoridad. Oo nga po, sinasabi ko, tayo ay pinapasunod ng ilang tao para sa kahusayan ng ating buhay. Kagaya po ng ating mga pari, kagaya ng ating obispo, kagaya ng Santo Papa. Dahil alam po natin may isang otoridad na kanila din sinusunod pinanggagalingan. Ito ay si Jesucristo. Kaya ang tanong natin, paano na yung ibang nagngunguna sa atin na hindi naman Diyos ang sinusunod, kundi ang kanilang mga sarili at ang pera? Susunod ba tayo sa kanila? Paano natin ito tinitingnan? Mga kapanalig, hindi po inilalaan ng Ebanghelyo ang tawag sa paglilingkod para sa mga dakila lamang. Kagaya ng sinasabi ko sa inyo, hindi lang naman kami mga pari o yung katuwang ng pari sa simbahan ang hinihinga ng paglilingkod sa Diyos. Nakita niyo po ang mga simpleng babaeng ito na naging disipulo na tumulong kay Kristo sa mga apostoles. Mga karaniwang babae ng isang maliit na bayan sa Galilea. Hindi po sila big time. Walang construction company. Hindi po ito mga artista o influencers. Sila po ay mga may bahay. Sila po ay may inaalagang anak. Sila po ay may pamilya pero naging tapat sa paglilingkod sa Diyos at pagiging bukas palad. Gayun din po sila ay mapagpakumbaba ng mga manggagawa. Marangal ang kanilang trabaho kaya makakatingin sila ng diretso sa mata ng Panginoon. Sila po ay tumanggi sa pang-akit ng kayamanan at pagkamal ng maraming pera. Sa halip sila po ay kumapit sa kabanalan at sa isang buhay na patotoo sa kaharian ng Diyos sa araw-araw po nilang buhay. Kaya mga kapanalig, ialay po natin ang ating mga kamay, ang ating mga puso, kamay sa paggawa, puso sa ating pakikiramdam, at ang ating pagpapagal bilang isang mabangong handog sa Diyos. Na tayo ay nananalig na ang bawat kilos natin ay kilos ng pag-ibig. Gaano man kaliit, ay nakikibahagi tayo sa pagpapahayag ng mabuting balita ng Diyos. Kagaya ngayon, mga kapanalig na kayo'y nakatunghay dito sa Radyo Veritas at kayo'y nag-aanyaya pa ng iba pa ninyong mga kamag-anak na maging bahagi nito. Amen. Puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nananabik na madama nating higit ang Kanyang presensya. Ang ating tugon ay gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang simbahan naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Bilang isang komunidad, naway wag nating ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya.
Bagkus hanapin natin ang Diyos, maging sa mga paghihirap at pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang mga bata naway lumaki sa pamamaraan ng biyaya at tumanda na katulad ng mga taong kawangis ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang mga may sakit naway mapalakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pag-uugnay ng kanilang pagdurusa sa mga pagdurusa ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang ating mga mahal na yumao, naway magtamasa ng bunga ng kapayapaan, kaligayahan at kasiyahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Gayun din para sa mga intensyon na nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon, si Helen Marin at si Carla Maripa. Diyos ang masalangit, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming mga puso upang magbunga kami lagi ng kabutihan. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pitahaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isa ay nagbigay para sa sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong lahat ay umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gapitit palayain, kaya't siya'y kinalingan ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambay ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya't kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan. Puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito,
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat ang tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami lahat ng salo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo, ang mga relihiyoso, misyonero at tantanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay nang may pag-asa sila muling mabubuhay. Gayun din lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa ni Maria, Birheng, Ina ng Diyos, ni San Jose, ang banal na esposo, kaisa ng mga apostol si San Pablo, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili naman na kagagaling na utos ni Kristo Jesus na ating Diyos, ipanalangin natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, italayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayin mo aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo, At sumayo rin. magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling,
sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban na way pagharian ng aming tinanggap at pinakinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, tagdayin ninyo ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din ipinapanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magbadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tahanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat.
Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panginoon ng pagbabasbas, makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matitinding problema na pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabati nila ang iyong kabutihan at sila ay magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manawan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti abut noce comparsit laudatio. Amen. Binigyan mo sila ng tinapay mula sa langit. Na naglalaman sa kanyang sarili ng lahat ng katamisan. Manalangin tayo, O Diyos na sa ilalim ng kamanghamanghang sakramento, ay iniwan mo sa amin ang alaala na iyong hirap at sakit.
ipagkaloob mong sa pamamagitan ng pagsamba namin sa banal na misteryo ng iyong katawan na dugo, madama namin sa aming sarili ang bisa ng pagtubos mo sa amin. Ikaw na nabubuhay at naghaharing kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Banal na pagpupuri, purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.